mapagpalang hapon ulit sa ating lahat. Sa hapon na ito ay pagninilay-nilayan natin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. At ito ay ating debosyon na kung saan ay pag-aralan natin yung prophet works. First slide, Mark. Yan po. Faith Works, Santiago 2. Yes. Thank you. Amen. Pag nabasa po natin yan, prophet works. Santiago chapter 2 verse 17. Ito po ba ay napapanahon sa kalagayan natin ngayon o hindi? Yes po. Napapanahon po to. Dahil sabi nga po, yung pananampalataya na walang kasamang gawa ay wala pong halaga. Mabuti na lang po at dito sa atin na PWD Fellowship ay tayo ay nakakapagnilay-nilay ng salita ng Diyos. At atin po ito nababasa sa aklat po ng Biblia. Pag sinabi pong true faith works, kinakailangan po yung pananampalataya natin ay hindi ghost. Di po ba? Mahirap. Alam naman po natin sa kasalukuyan, pag sinabing ghost, anong resulta? Baha, lindol, o ano pa man. Substandard, dahil wala po sa ayos na gawa. Mayroon pong paniniwala pero wala po, hindi po nakikita yung gawa. Kaya nga po, ang pagninilay-nilayan natin sa hapon na ito ay isang biyaya ng Diyos na nagkakaroon tayo ng pagtitipon ayon sa layunin niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Napakahalaga po nito sa buhay natin sa kasalukuyan o sa pagnilay-nilay natin habang tayo ay nabubuhay sa mundong ibabaw. Madali pong sabihin na tayo ay may pananampalataya, di po ba? Ngunit mahirap po ito ipakita sa gawa. Sabi nga po sa araw na ito, pag-aralan natin kung ano ang ibig sabihin ng pananampalatayang may kasamang gawa ayon sa aklat ng Santiago. Next slide, Mark. Ayan po. Pasimula po, katanungan. Ano ang ibig sabihin para sa inyo ng tunay na pananampalataya? Tanungin niyo po sarili niyo. Pangalawa, paano mo ipinapakita sa iyong gawa ang iyong paniniwala sa Diyos? Katanungan po. Nakikita niyo po yung isang picture na yan? Yes. Yes, buhay po yan ng isang bata na kung saan ay nakasakay sa bangka. Kung ipipicture nyo po sa imahinasyon nyo, kung kayo po ay nakasakay ng bangka at may sagwan, kung kayo po ay nagsasagwan sa kaliwa, hindi po yan uusad ng malayo. Iikot lang po yan papunta sa kanan. At kung kayo naman po ay sasagwan sa kanan, hindi po yan uusad. Iikot lang din po yan papuntang kaliwa. Paano po ang gagawin para umusad po yan? Dapat po sabay. Faith, work, para umusad po. Nakikita nyo po, napipicture nyo po kung ano ang kahalagahan ng pananampalataya na may kasamang gawa. Diyan po uusad ang bangka patungo sa kung saang direksyon ang gusto ng nagsasagwan. Pwede nyo pong ibaling yan sa kaliwa, pwede nyo pong ibaling sa kanan, pero kasama po yung work po. Napakahalaga po at dapat din po natin alalahanin na nagagawa lang po nating umusad sa gitna ng mga alon o hangin na atin na-encounter dahil po sa biyaya ng Diyos. Huwag po natin
hayaan na malinlang tayo na nagagawa lang natin na umusad ayon po sa sarili nating kakayahan. Baka malinlang po tayo. Katulad po sa mga nangyayari sa kasalukuyan. Di po ba? Nagpakakasasa, akala nila masaya na ang buhay na maraming kasaganahan, material. Kakalipad, nakakasakay sa bangka o barko, naka-aircon, pero hindi po. Dahil nakatingin po sa atin ang Diyos. Sa lahat po ng ating pananampalataya na may kasamang gawa, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng biyaya sa araw-araw, sa pamumuhay natin. Kaya nga po napakahalaga po ng ating pagninilay-nilay sa hapon na to. Next, Mark. Ayan po, pwede po tayo mag-unmute lahat at maikling panalangin. Sige, sabay-sabay po tayo. Panginoon, salamat. Salamat po sa pagkakataong pag-aaral ng iyong salita. Buksan mo ang aming mga puso at isipan upang maunawaan namin ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa gawa. sa gawa. Naway Naway matanggap namin iyong presensya ngayon. Amen. Amen. Salamat po sa pagbabasa ng ating maikling panalangin. Next po. Ayan po. Through it works. Mayroon po tayong 3 life lessons. Dito, mapag-aralan natin, una talaga, faith. Sunod, obedience. Sabi nga Santiago, faith, Santiago chapter 2 verse 17. Obedience, Santiago chapter 1 verse 22. To, love, Santiago chapter 2 verse 8. Una po nating pagnilay-nilayan ay faith. Yan po. Napakahalaga po na mayroon tayong paniniwala. Sabi nga po, ang pananampalataya na walang magawa ay patay. Napaka well-known na po ng salita na to sa atin na nagbabasa ng salita ng Diyos. Ang tunay nga po na pananampalataya ay hindi lang paniniwala sa isip, kundi pagtitiwala sa puso na kumikilos sa gawa. Yan po, may gawa po talaga. Hindi sapat ang sabihin na may pananampalataya ako. Ito po yung dating buhay. Noon hindi pa po ako Kristiyano. Alam ko po na may Diyos. Pero ang isa puso po ito ay doon po wala. Kaya may kulang po. Kung hindi ito nakikita sa ating pamumuhay, ang pananampalataya, buhay ay aktibo, masunurin at may bunga ng kabutihan. Ang ating pananampalatayang buhay ay aktibo po at sumusunod tayo at ito po ay magbubunga ng kabutihan. Hindi lang po ito para sa atin, kundi para na rin po sa kabutihan ng lahat ng ating mga kasamahan o ating mga kaibigan na ating mga mahal sa buhay kung tayo po ay kumikilos ng may pananampalataya at hindi lang po nakikita ito sa atin o naririnig sa atin. Bagkus ito din po ay nakikita sa atin kasi pinapanahan natin sa ating puso. Next po. Next, Mark. Number 2, obedience po. Sabi sa Santiago chapter 1 verse 22, tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na iyong dinadaya ang iyong sarili. Wow! Kung atin po pagninay-nilayan ang salitang ito na ayon sa Santiago chapter 1 verse 22, tagatupad kayo ng salita. Kanginong salita po? Sa Panginoon. At huwag tagapakinig lamang. Ibig sabihin, hindi lang po tayo tagapakinig ng salita ng Panginoon. Kundi, kung hindi natin ito gawin at hindi natin ito sundin, para pong dinadaya natin ang ating sarili. Nararamdaman po ba natin na kung tayo ay hindi sumusunod sa Diyos, tayo ay nagkakaroon ng
konsensya. Nararamdaman natin po yan. Sabi nga po, ang pagsunod ay bunga ng pananampalataya. Kung tunay tayong nagtitiwala sa Diyos, susundin natin siya kahit mahirap. Dahil di po ba, walang ipinangako ang Diyos na sasagana ang lahat ng sumusunod sa Kanya. Magkakaroon po ng mga pagsubok. Ngunit, sabi ng Panginoon, kung ikaw ay nagtitiwala sa akin ng lubusan, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Napakasarap po. Kahit hindi malinaw ang daan, ang pagsunod ay patunay ng ating pagtitiwala sa kanyang kabutihan at kapangyarihan. Masarap po pag nilay-nilayan nang ang ganun palang pagtitiwala natin sa Panginoon ay magbubunga ng kabutihan sa ating kapwa. Sabi nga po, ang tunay na pananampalataya ay sinusukat sa ating pagsunod sa Diyos, hindi lang sa atin kaalaman tungkol sa Kanya. Napakahalaga po na hindi lang natin alam ang Panginoon, bagkus atin din po itong sinusunod sa layunin po ng Kanyang banal na Espiritu na nananahan sa atin. Napakahalaga po. Bakit sinabi nito, tagapatupad kayo ng salita? Dahil tayo po na nag-aaral ng salita ng Diyos dito sa ating PWD Fellowship, hangad po natin ang lumago. Wala po tayong ibang adhikain sa ating pagdalo dito sa ating PWD Fellowship, kundi ang paglago, ang pagsunod, at ang pagtitiwala sa Diyos sa araw-araw natin na buhay. Masarap po pag nilay-nilayan o pakinggan ang mga salita ng Diyos. Ngunit, kung ito po ay mananahan lang sa sarili natin, para din natin dinadaya ang ating sarili. Nararamdaman po ba natin? Masarap po ang sumunod sa salita ng Diyos. Hindi lang po tayo tagapakinig lamang. Balang araw po, tayo din po ay magsasalita. Kaya nga po, mayroon tayong mission, ambition, Timothy's sa ating PWD Fellowship. Dahil hangad natin na bawat isa sa atin ay mamunga ng kabutihan ayon sa layunin ng Diyos. Ayon sa kanyang gantimpala sa bawat isa sa atin. Bawat isa sa atin po ay may pagtawag ang Diyos. Pero kailan po natin ito susundin? Kailan po natin maunawaan na bawat araw na pagising niya sa atin ay may layunin na pagsunod sa kanyang mga salita? Napakaganda po na pagkagising. Ito po yung pinakamuto natin mga PWD Fellowship na every gising is a blessing. Yes, blessing po talaga. Pero may layunin po ang ating pagtayo. May layunin po na pagsunod ng kanyang salita sa araw-araw natin na buhay. At itong pagsunod po na ito ay nakikita. Hindi po ito pagsunod ng walang nakikita. Di po ba? Kaya napakaganda po na mayroon tayong pagsunod sa ating paniniwala. Next, Mart. Yan. Ayun po dito sa pangatlo nating life lesson ay pagmamahal. Love. Sabi nga po sa Santiago chapter 2 verse 8, ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa pag-ibig na ipinapakita natin sa Diyos at sa kapwa. Bakit po nauna ang Diyos sa talatang ito? Ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa pag-ibig na ipinapakita natin sa Diyos at sa kapwa. Dapat po natin maunawaan na ang buhay natin ay puno ng pag-ibig na galing sa Panginoon. Kaya nga po tayo ay nakapagbigay ng pag-ibig sa ating kapwa, hindi sa sarili natin, kundi galing sa Panginoon. Ang kaunawaan po ang nagbibigay sa atin ng kahalagahan ng magmahal sa ating kapwa. Hindi lang pagmamahal
na naayon sa ating pamantayan. Ang tao po ay madali magmahal kung ang isang tao ay nakikita niyang nakakapagbigay sa kanya ng kaluwalan. Ang tao po ay madaling magmahal kung ang nakikita niya ay makapag-response sa kanya. Ang tao po ay madaling magmahal kung nakikita niya na may maigaganti rin sa kanya. Pero hindi po. Ang layunin po ng Panginoon, maging sino man ang ating makikita, ang ating kapwa, mahalin natin. Dahil pag minahal natin ang ating kapwa, ay para na rin nating minahal ang Panginoon. Sabi nga po, ang pag-ibig ay puso ng tunay na nananampalataya. Di po ba? Ang pag-ibig ay nasa puso ng tunay na nananampalataya. At ang lahat ng gawaing walang pag-ibig, sabi nga po, walang saysay. Kasi makasarili po yan. Sariling adhikain, sariling motivation, sariling pag-iimpok, sariling pagpapayaman, sarili niya lahat. Walang saysay po. Napakahalaga po ang magmahal. Dahil ito po ang unang pinagkaloob ng Diyos sa atin nung ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan. Dahil mahal niya tayo, dapat po maunawaan natin na although tayo ay nahihirapan, maghapon, nakaupo, maghapon, nakahiga, ngunit ang pagmamahal ng Diyos ay sapat lagi sa atin. Ang kaunawaan na mayroon tayo at ang pagtitiwala natin na mahal tayo ng Diyos ay isang pribilehiyo na nagbibigay sa atin ng kaliwanagan at encouragement sa ibang tao. Ang pamumuhay natin na mayroong pag-ibig ay nagbibigay ng liwanag sa ating kapwa. Ang tunay na Kristiyano ay nagmamahal, nagpapatawad at naglilingkod dahil sa pag-ibig ni Kristo na nasa Kanya. Ang tunay na pananampalataya ay umiikot sa pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Purihin ang Diyos sa buhay ng bawat isa na mananampalataya niya. Purihin ang Diyos na mayroon tayong pag-ibig na nararamdaman galing sa Kanya. Purihin mo ang Diyos na inyong Diyos na mahal ka. Despite na marami kang pagkukulang, marami tayong kasalanan, marami tayong pag-iimbot sa sarili natin, hangad natin, ang sarili natin ay lumago nawa sa presensya ng Diyos. Hindi lumago na ayon sa mundo. Nakikita po natin kung ano nangyayari sa mundong ito na ating kinagalawan. Marami pong nagpapayaman sa sarili nilang katalinuhan. Ginamit nila ang kanilang kapangyarihan. Ginamit nila kung ano ang mayroon sila ayon sa mundong kanyang ginagalawan. Pero paano po ang nangyari? Masaya po ba sila sa kasalukuyan? Naririnig nyo at nakikita nyo sa mga news. Marami po. Unawain nyo po kung sa kasalukuyan ang kinasasadlakan nila, nakakatulog po ba sila ng 8 oras sa gabi? Purihin ang Diyos sa buhay natin na tayo ay paghiga pa lang tulog na. Dahil sa biyaya ng Diyos. Dahil sa pagmamahal ng Diyos na sinasabuhay natin. Yung iba po, paghiga, madaling araw na, di pa rin sila nakakatulog. Yung iba po, umiinom ng kung ano-anong gamot para makatulog lang. Di po natin gusto yan. Dahil dito po sa ating pagnilay-nilay sa salita ng Diyos, bilang isang mananampalataya na mayroong layunin ng pagkakaisa ayon sa salita ng Diyos, ay pinapamuhay natin ang buhay na mayroong pagmamahal. Mahirap po para sa ating mga PWD ang lumabas, ang maglakad. Sa akin sa kasalukuyan, nahirapan po akong maglakad. Ngunit sa biyaya ng Diyos, sa sustansya ng Diyos,
ay nagagawa ko dahil hindi sa kalakasan ko, sa biyaya lamang ng Diyos. At siyempre, naunawaan natin to dahil pare-pareho tayo may mga kapansanan. Ngunit ganun pa man, lahat tayo ay may pag-ibig na bigay ng Diyos. Gamitin natin sa ating kapwa. Ipakita natin na mahal tayo ng Diyos at mahal din natin sila. Nang sa ganun, hindi po magiging ghost ang paniniwala natin. Nang sa ganun, makikita po na mayroon tayong gawa. Di lang sa pananampalataya. Ngunit, mayroon tayong gawa. Kasi lumalago tayo sa presensya ng Diyos. Lumalago tayo na may layunin sa salita ng Diyos. Kaya nga po, ang ating topic sa ngayon ay isang pagninilay ng pananampalataya na mayroon tayo dito sa ating PWD Fellowship. Hindi po padamihan, kundi patatagan ng pananampalataya sa bawat isa sa atin na tayo ay lumago ayon po sa layunin at presensya ng Diyos dito sa ating PWD Fellowship. Next, Mark. Dito po may salita, kahulugan at layunin. Sabi nga po, pananampalataya, faith. Kahulugan, paniniwala, pagtitiwala sa Diyos. Anong layunin? Pinagmumulan ng lahat ng gawa. Yan. Pagsunod, pagsasagawa ng kalooban ng Diyos. Anong layunin? Katunayan ng pananampalataya. Katunayan po. Pangatlo, pag-ibig, kahulugan, pusong nagmamalasakit at naglilingkod. Anong layunin? Pinagmulan ng mabuting gawa. Sabi nga po, ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang paniniwala. Ito ay pagsunod at pag-ibig na nakikita sa gawa. Next, Mark. Yan po. Mababasa po natin dyan, ano po ang pagkakaiba ng paniniwala, belief, o pagtitiwala, trust, faith, and action. Ang paniniwala po ay pagtanggap sa isip na totoo ang isang bagay o katotohanan. Ito ay kaalaman o pag-amin na may Diyos o totoo ang kanyang mga salita. May halimbawa tayo dito. Naniniwala ako na may Diyos. Totoo po. Naniniwala ako na si Jesus ay anak ng Diyos. Totoo po. Yan po ako. Sabi nga po, dati. Simba sa linggo, pag uwi, wala na. Yan lang ang paniniwala ko na may Diyos. Yan lang paniniwala ko na si Kristo ay anak ng Diyos. Yan po ay paniniwala. Sabi nga po, sa madaling sabi, ang paniniwala ay nasa isip at pananalita. Ito ay kaalaman o mental agreement. Alam mong totoo, pero hindi pa ito laging sinasabuhay. Sabi nga po, naniniwala ka, iisa ang Diyos. Mabuti ang iyong ginawa. Subalit ang mga demonyo man ay naniniwala rin at nanginginig pa. Ayon po yan sa Santiago chapter 2 verse 19. Ano pong ibig sabihin? May paniniwala sila pero wala silang pagtitiwala o pagsunod gaya ng walang pagbabago sa kanila. Hindi po nakikita ang pagbabago sa kanila dahil sa kanila lang pong paniniwala. Wala po silang pagsunod. Ngayon, dito naman po sa pagtitiwala, trust, faith, and action. Ang pagtitiwala ay pagsuko po. Pagsuko ng puso at buhay sa Diyos. Ito ay paniniwala na may kasamang gawa. Handa kang umasa, sumunod at magtiwala sa kanyang mga pangako kahit hindi mo nakikita ang resulta. Halimbawa po, tiwala ako na ingatan ako ng Diyos kahit may problema. Yes?
Pangalawa, tiwala ako sa plano ng Diyos kahit hindi ko pa ito naunawaan. Yes, kasi po isinabuhay. Nararamdaman, nasa puso ang pagtitiwala. At ito po ay napakahalaga ng pagsuko natin sa araw-araw natin na buhay sa Panginoon nang makita kung gaano tayo nagtitiwala sa mga salita ng Diyos, sa kanyang promises sa Diyos. Sa madaling sabi, ang pagtitiwala ay nasa puso, hindi lang po nasa isip. Pag nasa isip, paniniwala. Ang pagtitiwala ay nasa puso at aksyon. May resulta po. Ito ay relasyon. Pag sinabing relasyon po, dalawang tao po yan. Di po masabing isang tao lang. Dalawang tao po may relasyon kayo sa isa't isa. Ang paglalagay ng iyong buhay sa kamay ng Diyos ay isang biyaya na mayroon kayong ugnayan sa isa't isa. Sabi nga po, magtiwala ka sa Panginoon. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag manahan sa iyong sariling kaalaman. Kilalanin mo siya sa lahat ng inyong mga lakad at ituwid niya ang iyong mga landas. Ayon po yan sa Kawikaan chapter 3 verse 5 to 6. Ano pong ibig sabihin? Ang pagtitiwala ay pagsuko ng puso sa Diyos. Ang pag-asa sa kanyang plano kahit hindi mo alam ang dulo. Ang pagtitiwala ay nagpapakita ng tunay na relasyon, hindi lang kaalaman. Napakabiyaya po ng salita ng Diyos. Dahil tayo po ay nagtitiwala na mayroon tayong ugnayan, relasyon sa Panginoon. At hindi lang po ito natin alam, kundi isinasabuhay natin. Napakasarap po pag isinasabuhay natin na tayo ay iingatan ng Diyos kahit nasa gitna ng mga pagsubok, problema. Marami pong nag-aalala. Marami po tayong mga kababayan ngayon na sinalanta ng lindol, bagyo, unos. Mahirap po para sa kanila. Ngunit sa pananampalataya natin na may kasamang gawa, nagtutulungan ang bawat isa. Inaalay ang kanilang oras at ang kanilang mga lakas para matulungan ang isa't isa. Tiwala tayo sa plano ng Diyos dahil alam natin na ang plano ng Diyos ay mas higit na maganda kaysa plano natin sa ating sarili. Amen. Tiwala tayo na ang Diyos ay bibigyan tayo ng kasaganahan at buhay na walang hanggan sa ating mga layunin, sa ating pakikipag-isa sa Diyos, sa ating pakikipagtagpo sa Diyos, pagtitiwala sa Diyos na walang hanggan, pagtitiwala sa Diyos na ang buhay natin ay siya ang may hawak. Taos puso po akong nagpapasalamat at nagtitiwala sa Diyos. Dahil umabot pa ako sa taon ng ganito. Dahil nakita ko po na ang iba ay hindi po. Kaya nga po ang pagtitiwala sa Diyos ay isang biyaya na mayroon tayo dito sa ating PWD Fellowship. Dahil nananahan tayo sa aksyon natin para sa kanyang kalooban. Hindi tayo nagtitiwala sa aksyon natin para lang sa ating sariling kapakanan. Ginagawa natin itong fellowship natin sa bawat tuwing Friday ng 4:30 p.m. Layunin natin na makapag-akay ng mga kagaya natin o hindi man kagaya natin. Layunin natin na paliwanag o makapagbigay ng magandang balita sa kanila. Ngunit mahirap po. Di po ba? Ilang beses na po ba kayong inignore? Ilang beses na po ba kayong sinabihan na, ay, busy ako. Ay, marami pa akong ginagawa. Ay, wala pa akong oras. Sa mga ganong salita, tayo po ba ay manghinaan ng loob? Hindi po. Kasi nagtitiwala tayo sa Panginoon na siya ang lahat na gumagawa ng bagay sa mundo. Hindi tayo nasisiraan ng loob. Ngunit nagkakaroon tayo ng kalakasan sa ating mga ginagawa. Dahil ang ating pagsunod ay mayroong pagmamahal. Pagmamahal sa kanila, pagmamahal sa Diyos.
Pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Dahil alam natin na ang lahat ng ating ginagawa ay nakikita ng Diyos at nasisilayan ng Diyos. Nararamdaman ng Diyos kung ano ang laman ng puso mo at ano ang iniisip mo sa kasalukuyan. Kung ikaw ay nahihirapan sa kasalukuyan, pagkatiwala mo sa Diyos. Ano man po ang problema mo sa kasalukuyan, bigay mo sa Diyos. Ang Diyos ang may alam ng lahat ng bagay sa mundo, pati na buhay ng bawat isa sa atin. Masarap po ang kaunawaan na mayroon tayo dito sa ating PWD Fellowship. Ang paglago po natin hindi lang isang tao. Hindi lang yung nagsasalita dito, ngunit tayong lahat. Kung tayo po ay sumunod at nagtitiwala sa Diyos, lalago ka. Makakapagbahagi ka ng salita ng Diyos. Marami pong binabahagi si Bro Lance, araw-araw. Bahagi mo rin po. Kung nahihirapan ka, huwag ka pong mag-atubili, magtanong sa atin, group chat. Marami po ang tutugon, lalo na po yung mga prayer. Marami pong tutugon at asahan mo po, kahit na anong layo mo, kahit na ilang milyan layo natin, aabutin ka ng Diyos sa mga panalangin, Bro Michael, at ng PWD Fellowship natin. Lahat po tayo ay nakakapagpanalanginan dahil sa atin mission, ambition na mayroon ang PWD Fellowship. Next, Mark. Yan po. Buod ng pagkakaiba. Aspito. Lalim. Sa paniniwala, nasa isip lang po. Sa pagtitiwala, nasa puso po. Action. Walang kasamang gawa sa paniniwala. Pero sa pagtitiwala, may kasamang pagsunod at gawa. Katangian. Alam mo na totoo. Marami po yan, di ba? Alam natin na totoo. Paniniwala po. Pagtitiwala, umaasa ka at kumikilos dahil sa totoo. Naunawaan po. Alam natin na totoo. Huwag po natin ipanahan lang sa isipan natin. Gawin natin sa puso na may kasamang gawa. Sabi nga po, marami ang nagtitiwala kay Kristo. Ngunit kakaunti ang tunay nang nagtiwala sa Kanya. Tama po? Marami ang nagtitiwala kay Kristo. Ngunit kakaunti ang tunay na nagtitiwala sa Kanya. Di ba po? Ang katunayan na may pananampalataya ay nagsisimula sa paniniwala, ngunit nabubuhay sa pagtitiwala. Yan po. Bigyan natin ng buhay ang ating pinaniniwalaan dahil alam natin na iisa ang Diyos. Ngunit papaano natin magawa ng gawa po? Gawa natin ng pagsunod. Gawa natin ng pag-ibig. Gawa natin ng pagmamahal. Ang layunin ng Diyos sa bawat isa sa atin ay isang napakahalagang mensahe na hindi nanggagaling sa kung saan ka nag-aral. Kung ano ang naabot mo. Kung ano ang katayuan mo sa kasalukuyan. Ngunit ito po ay mensahe ng Diyos na para sa atin lahat. May pinag-aralan ka o wala. Pag ikaw ay sumunod at ginabayan mo ang iyong pag-aaral ng salita ng Diyos, isang biyaya po na nagmumuhay at mayroon kang kasamang gawa. Hindi lang po nasa isip, kundi ito po ay nasa puso natin lahat. Ang isang bagay lang po na maiiwan ko sa inyo. Halimbawa po, ikaw ay nagtanim ng isang Chinese bamboo. Itinanim mo po ito. Pagdating ng isang taon, hindi po ito umusad. Wala ka pong nakita sa lupa. Continuous ka lang po na nagdidilig. Pagdating ng 2 taon, wala pa din. Pagdating ng 3 taon, wala pa din. Pagdating ng 4 na taon, wala pa din. Hanggang 5 taon po, wala ka pa rin nakita. Ikaw ba ay malulumbay? Ikaw ba ay mawawala ng gana? Wag po. Dahil alam po ng Panginoon kung ano ang laman ng puso mo. Dahil pagkasapit ng 6 na taon, uusbong po siya at lalago po siya. Hahaba po siya ng hahaba. At sa paghaba niya po, kahit anong bagyo po, nakita niyo po kung sino alam ng Chinese bamboo.
Kahit ano pong unos, bagyo ang dumating, siya po ay hindi natitinag. Bakit? Sa 5 taon na hindi niya pagpakita, namold ang ugat niya, lumalim, yung pala, yung feet niya, yung ugat niya na pinalalim doon sa lupa. Yun po ang nagpapatatag sa kanya sa taas. Yun po ang nagpapatatag sa kanya sa kahit anong unos, kahit anong bagyo ang umataw sa kanya, hindi siya matitinag dahil malalim po ang ugat niya. Malalim po ang ugnayan niya. Para sa atin po mga nananampalataya ng Panginoon, dapat po lumalim yung ugnayan natin sa Panginoon. Di po madali. Ngunit sa araw-araw natin na pagbabasa ng salita ng Diyos, tayo po ay nagkakaroon ng malalim na ugnayan sa Panginoon. Yan po, alalahanin natin ang Chinese bamboo po. Salamat po at dito po nagtatapos ang atin devotion. Trust, faith, and works. Alam niyo po, makapagpanalanginan sa inyo. Ama namin Diyos, salamat sa inyong paalala na ang tunay na pananampalataya ay may kasamang gawa. Na may